Hello, hello, Virgo Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for January 26 hanggang 31. So mga Virgo, nasa huling linggo na tayo ng Enero. Napakabilis ng araw. Ano po? So ngayon alamin natin kung ano naghihintay para sa inyo. Let's begin. Inhale. And exhale, Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Virgo, sa mga kapwa ko Virgo, ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron kang the Two of Wands. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Temperance card. In the area of what you need, meron po kayong the Four of Pentacles. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Strength card. In the area of your near future, meron po kayong the Ten of Wands. Beautiful. In your challenge for the week, meron po kayong the Ace of Wands. In your fortune, meron kang the King of Pentacles. Wow! Very, very, very fortunate, abundant energy ang meron sa inyo para sa linggong ito. Napakaswerte, napakaganda. Congrats, congrats. I-claim mo yan. Ngayon pa lang, i-claim mo na yan. It's gonna be yours. In your divine messages, meron po kayong the Queen of Wands. At ang outcome nyo po para sa linggong ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga kapwa ko Virgo, thank you po muna sa inyong donations, saka po sa hindi nyo pag-i-skip ng ads. Malaki pong support yan para sa akin every time po na meron tayong libreng reading for Virgo dito sa ating channel. Salamat din po sa bawat likes and comments sa bawat video natin for you. Malaking tulong din po yan. Salamat po. So, in the background of your reading, meron kang the Five of Cups. Okay? Ngayong linggong ito, Virgo, talagang ito yung simula ng pagbabago sa life mo. Bakit? Dahil ngayong linggo, ma-figure out mo na kung ano yung mga bagay na dapat mo nang iwanan, dapat nang tapusin, dapat nang i-let go, kasi ready ka nang yakapin yung mga pagbabago. Ready mo nang yakapin yung mga naghihintay sa'yo na mga opportunity na parang before, hindi ka pa ganun ka-decided na kunin or i-experience. Pero ngayon parang may readiness na in your part to really tell yourself na, okay, sige, kung wala talaga mapapala dito, lipat na ako sa bago or i-entertain ko na yung bago, parang ganyan. Because you know na this time around, bagong taon, makapalit tayo ng buwan sooner after this week, no? So parang ikaw, meron kang urge to really start anew, to begin a new experience, i-direct tayong ruta, ano? Parang nandun yung paghahangad for something more and something better, which is good for you. Kaya ngayon, linggong ito Virgo, magkaroon ka ng lakas ng loob na mag-try ng bago at buksan ang isip at puso para sa mga bagong blessing at pintuan. Okay? Very important for all of us. So partneran natin to ng card of the week. Meron kang balance. Find balance to maintain harmony in relationships. Yes, card of balance, the temperance card here. Sinasabihan ka na dapat daw lahat ay balanse. Ganon din halimbawa sa trabaho, sa love life, sa buhay in general, ano, dapat balanse tayo. Pag kailangan magpahinga, magpahinga. Pag kailangan ito lang ang dapat ibigay, ito lang ang dapat ibigay. No more, no less, no? Para meron ka pa rin para sa sarili. Always think of yourself too. Okay? Para meron ka pang energy to begin things and to work on a lot of things. So, kailangan talaga balanse ang buhay natin. Okay? Especially in your core energy. Ito ka para sa buong linggong ito, Virgo. You have the Two of Wands. Ngayong linggong ito ay linggo ng masinsinang pagpaplano para sa mga bagong nating gagawin. Okay? You are now learning to leave something behind. Sabi mo, ayoko na niyan, tapos na ako dyan, na-realize ko na wala nang saysay, na maghintay or kapitan, ready ka na for new things. And eto ikaw, you're ready to really commit yourself to experience yung mga bagong adventure, bagong experience, bagong lugar, pwede din, no? Meron po iba sa inyo nagpaplanong bumiyahe, lumipat sa ibang lugar, ibang kumpanya, ibang trabaho, or ibang bahay, pwede rin.
may paglipat ako nakita or talagang transition. Naghahangad ka ng pagbabago, no? And now, kayo po'y pinapayuhan na bago tayo gumalaw, bago tayo umalis sa ating comfort zone, pagplanuhang mabuti. Dapat yung plano ay siguradong sigurado, malinaw, practical, ibig sabihin ng practical, kayang-kaya mong gawin, and totally talaga naka-move on ka na from the past. Para pag niyakap mo to, balanse ka, and meron ka talagang desisyon na talagang buo sa'yo. Okay? Para hindi ka pabalik-balik sa past, para hindi rin masayang ang oras mo, kumbaga. Okay? Clarify natin yan. The two of wands being clarified by the Hermit card. Tayo to, Virgo. Tayo to. Hermit card is us, tayo mga Virgo. So sinasabi dito, napaka-powerful natin para sa linggong ito. Kung matagal na panahon kang nag-isolate, matagal na panahon kang nag-isip, nagmuni-muni, hinanap kung ano ba talaga ang gusto ko, ito ba talaga or yun, matagal mo tong inisip. Maybe some of you hindi shinare sa ibang tao, kinimkim, kasi nga ayaw mo makagulo sa paligid, no? So ngayon parang you need to let yourself shine. Ipakita mo yung ikaw, ipakita mo yung gusto mo, pamayanihin mo yung sarili mo, and you will find the answer now. Ngayong linggong ito, liliwanag ang isip mo sa kung ano ba yung dapat mong gawin. Okay, very, very important tong linggong ito. A powerful time to make a decision, paalis sa mga wala ng saysay, and then sa pagyakap ng mga bago. So Virgo, tanungin kita, ano tong mga desisyon mo na balak mong gawin this time? Sabi mo, ay, this week sisimulan ko na to. I-comment mo yan sa baba. I-manifest natin para matupad. Example, this week I manifest na yung pangarap kong at plano kong blank ay matupad sa akin para makuha ko na yung mga sagot sa buhay ko at makadiretso na ako sa success ko. I-comment mo yan sa baba. Huwag kang mahiya. Babasahin ko po yan and it will come true para sa inyo. Congrats po. In the area of what you need to focus on is temperance card, balance. Ang kailangan mo isipin, balancing buhay. Sabi dito, masyado ka daw nag-focus sa isang bagay, kaya parang lumalaylay yung ibang aspeto. Bigyan kita ng example. Halimbawa, sa buhay mo ngayon ay sobrang nakafocus ka sa night shift na trabaho mo to the point na hindi mo na naaasikaso yung mga anak. Example lang. So, hindi mo na-realize, ay, teka, parang hindi ko na pala naaayos yung kanilang damit, pumapasok ng hindi planchado ang damit, mga ganyan. So, kailangan balanse para lahat ng bagay or tao na pinapahalagahan mo, natututukan mo pa rin in a right way. So, kailangan balanse tayo today, okay? And then, pinapayuhan ka rin, Virgo, para sa karamihan, especially sa mga plano mo ngayon, sa mga gagawin mo, kayo po'y pinapayuhan na magtiyaga. Magtiyaga dito sa bagong gagawin mo, okay? You're planning to have this new thing. Kung ano naman tong bagong gagawin mo ngayon, medyo maliit man or malaki, pinapayuhan ka na tiyagain mo yan. Pagpasensyahan mo. Bawat detalye buhisiin mo. Huwag ka magmamadali. Huwag mong irarush para lang matapos agad, no. Make sure na ikaw ay slowly but surely ginagawa siya para wala kang makaligtaan ng maliit na detalye or mga aspeto. Para along the way, hindi ka lalong tumagal. Para bawat detalye, nabubusisi mo siya. Okay? Importante to. Huwag daw magmamadali. Daanan mo daw yung tamang proseso. Okay? Para hindi ka rin manghinayang kung sakali mang minadali mo siya. Kailangan dahan-dahan tayo today. Okay? Temperance card, the 4 of Cups. Meron kang 4 here, giving you the assurance today, Virgo, na ngayong linggong ito, safe ka, protected ka by the angels above, by your spirit guides also, and also your family too. They are protected and ligtas. So, pagdasal natin yan at magpasalamat tayo sa Diyos for the protection and guidance. Okay? The 4 of Cups clarifying our temperance card. Alam ng yung spirit guides na pagod na pagod na pagod ka na sa mga bagay na ginawa mo in the past tapos parang walang nangyari. Sabi mo, God, ano ba? Matrabaho naman ako, masipag naman ako, ginagawa ko naman every single day yung kailangan. Bakit hindi ko makuha yung resulta?
So, sabi dito ng yung spirit guides, continue hoping and praying na dumating yung pagbabago sa ginagawa mo at magkaroon na ng magandang outcome. Sabi dito, wag bitawan, wag layuan, wag mawala ng pag-asa. Kasi bukas makalawa, kitang-kita ko dito, maaaring magbago na yung kwento at magkaroon na ng magandang resulta. So, hang in there, continue working on it with passion, with love, with dedication, at magkaroon ka ng bukas na isip na, okay, gagawin ko lang yung kailangan ko, maaring bukas makalawa lang dito na to for me. Parang ganyan. Okay? So believe that it will be yours. Then, it will be yours. Okay? In the area of what you need, meron ka pong the Four of Pentacles. Sabi dito, para maging stable ang life mo, meron ka daw dapat bitawan. Siguro meron kang inaasikaso ngayon na medyo parang panggulo siya sa buhay mo or nakakadagdag sa stress, and you will realize na, ay, pag ito binitawan ko, baka umokay na ako. Meron kang ganyan eh. Meron kang inaayos ngayon or binubuting-ting na parang dapat nang pakawalan kasi hindi nakakabuti sa'yo. Okay? For others naman po, sinasabihan ka ng yung spirit guides na masyado kang tight ang pagkakahawak mo sa buhay mo, kaya parang hindi ka nag-enjoy. You don't want to make a move kasi ayaw mo mag-fail, ayaw mong harapin yung matinding responsibility na kinakailangan sa mga aksyon. Kaya parang naka-steady ka lang dyan, yakap-yakap mo lahat, very, very tight, to the point na pagod ka na rin, kaka-tight na hug dyan. So parang sabi dito, let loose. Magkaroon ka naman ng time to really have fun. And also, wag masyadong maging gigil sa mga bagay-bagay in order for all of us, tayo mga Virgo, to really enjoy our week. Okay? Matuto ka daw mag-let loose ngayong linggong ito. Okay? The Four of Pentacles is being clarified by the Fool card. Okay? Now you are actually about to embark on a new journey. Tatlong cards na nagsabi sa atin, 1, 2, 3, and 4 actually, 4 cards, are telling you may papasok na bago sa buhay mo. New beginning, new strategy, or a new experience na dapat na nating pasukin. Pero dito sabi, paano mo daw sisimulan tong bagong bagay na ito kung hindi ka pa readyng bitawan yung isa? Parang meron ka kasing pilit hinahawakan na dapat nang i-let go. Feeling ko alam mo to eh, ramdam mo to eh, na pinapahirapan ka lang every single day. Siya yung punot dulo ng stress, ng worry, ng negativity. Kaya panahon na para i-let go yon para makapagsimula ka na ng bago. Parang ganon. So, i-embrace mo tong bagong journey. Huwag ka daw matakot. Huwag ka daw lagi nakahalok kip-kip dyan at pilit nagkakasya sa isang bagay na maliit, temporary, at saka hindi talaga para sa'yo. So, explore and find your own happiness at mangyayari lang yan kapag bukas ka na para sa growth. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Strength card. Yes, ngayong linggo kito Virgo, gusto mong magpakatatag, gusto mong tibayan ng sarili, gusto mong gawin na yung pagkakataon, sabi mo, okay, matagal ko na tong plano, pero parang wala akong lakas sa loob before na simulan, or gawin, or asikasuhin man lang. Pero ngayon sabi mo, sige, atakihin na natin ito, asikasuhin na natin, harapin na natin. Ready ka nang kumawala sa yung shell, ready ka nang kumawala sa yung isolation, at handa mo nang harapin yung mundo with this new plan. May plano ka eh. Meron kang gustong gawin eh. At ngayong linggong ito, lilinaw yan kung anong balak mong gawin, and ready ka nang tumulay sa mga bago. Kaya ngayon, pinapayuhan ka magpakatatag, magpakatibay, huwag sumuko agad-agad, and huwag mo laging isipin na kailangan perfect ang plano. No, alam ko, tayo mga Virgo, we're very perfectionist, we're very into details, pero ngayon, parang pinapayuhan ka na. Nako, huwag mong masyadong isipin yung perfect plan. Sometimes, pagiging spontaneous mo will lead you to great surprises. So, okay, magplano tayo, maging klaro tayo sa plano natin, nakalatag punto per punto, pero wag mong hangarin palagi na kailangan perfect. Okay? You need to really be open for possibility and just be strong. Okay? Strength card is being clarified by, yun, tumilapon. The Temperance card, binalik din tayo. Both cards are telling you, pasensya, pasensya, pasensya.
tibay ng loob, huwag bibitaw, kayanin hanggang dulo. Yun ang sinasabi dito. And make sure na huwag daw magmamadali. These cards are telling you no rush, walang, I don't know why, parang feeling ko kasi parang hinahabol ka, kaya gusto mo magmadali. Parang feeling mo lagi kang mauubusan ng oras, which is not. Temperance cards telling you divine timing is at play. Kung para sa'yo, kaya wag mong mamadali. Mas maganda nang binubusisi mo, minimake sure mo na tama, kesa naman tinapos mo agad, binilisan mo, tapos mabubulaga ka na lang sa, ay mali pala, ay kulang pa pala, ay may nakalimutan pala ako. Di ba para hindi mangyari yon, we need to make sure na go slow, but also sure, secured, sigurado. Okay? In the area of your near future, meron po kayong the Ten of Pentacles. Si Ten of Pentacles, sinasabi dito na your hard work is paying off. Dahil sobrang dedicated ka at talagang binuhos mo yung effort mo dito, dumaan ka sa proseso, you're ready to get out of your comfort zone, binitawan mo na yung mga maling pattern and talagang tinrabaho mo siya every single day. Heto ka, winning the good outcome sa pinaghirapan. Nakita ko dito na worth it. Yun ang narinig ko, worth it ang lahat, sulit ang lahat, kinaya mo hanggang dulo, and you're getting your reward. Congrats po. Okay? The Ten of Wands being clarified by, tingnan mo naman ang katabi niya. King of Pentacles, talagang wealth, success, security, assurance, siguradong permanente ang tagumpay dyan. So congrats po. Ten of Wands, the Nine of Swords. Okay, Nine of Swords, sabi dito, huwag ka nang mamroblema pa. Alam ng yung spirit guides na marami kang responsibilidad, obligasyon, pinapasan. You're very hard worker, Virgo. Lahat tayo, hard worker. When we put our mind into something, talagang gagawin natin yan hanggang matapos. Pero kaakibat nun, lagi tayong nag-overthink, nag-overanalyze. Imbes na simplehan lang natin, pinapahirapan natin ang ating sarili. So anong payo dito? Ano ang lesson para sa ating lahat? Huwag mong pahirapan ang sarili mo. There are great ways, better ways, good ways para daanan yung obligasyon or task or gagawin. Huwag mo daw doblehan ng mga init ng ulo, pag-aalala, wag mo daw i-overanalyze yung mga bagay-bagay. Gawin mo lang ang tama, gawin mo lang yung kailangan, and don't overthink. Okay? Dito nag-uugat yung pagbigat eh. Kaya ka nabibigatan sa ginagawa kasi ino-overthink mo. So ang payo dito, simplehan mo lang, go back to basics, rely on yourself, and trust that everything will be fine. Okay? In your challenge, meron ka the unknown and find wholeness. Yes, yung mga bagay na hindi mo daw alam, yung mga bagay na parang, paano ba yun? Sure ba yun? Dediretso na ba ako? Oo, atras ako. Tama ba itong ginagawa ko? Marami kang unknown things in your life at okay lang yun. Okay lang paminsan-minsan na hindi mo naiintindihan yung gagawin mo. Okay lang kung clueless ka, normal yan. Kasi doon manggagaling yung spontaneity at big surprises sa life. So i-embrace mo yon, magkaroon ka ng malalim na trust kay God that everything will be okay. Find wholeness. Sabi dito, i-accept mo kung sino ka for who you are totally. Yung pangit, maganda, yung kinakahiya mo, yung kinakatakot mo, yung nililihim mo, lahat yan parte yan ng kung sino ka. So accept who you are. Okay? Para maging maligaya ka at mawala na yung mga duda mo at alinlangan mo. Okay? In your challenge, meron kang Ace of Wands. Sabi dito, meron kang pagbabagong dapat asahan eh. Pero ramdam ko dito na parang kaya ko na ba? Gagawin ko na ba to? Yes, kaya mo. Kapag natutunan mo ng iwanan yung past at meron ka ng confidence and acceptance in your life na okay, bitawan ko na yan, welcoming new things na ako, ito yung new things. New life, new beginning. Maaaring bagong trabaho, bagong posisyon, bagong sideline, or bagong opportunity na kumakatok sa'yo. May idea ka daw eh, may plano ka eh, pero parang wala ka pang lakas sa loob na i-execute yung plano. Sabi dito, be confident in yourself. Be confident in your ideas. I-try mo lang, subukan mo lang. Kung talagang na-inspired ka dito at ginanahan ka, parang na-excite ka,
Huwag mong hayaang mamatay yung apoy ng excitement na yon. Fight for it, be adventurous, be a go-getter, no? Because nakita ko dito meron ka talagang bagong opportunity na wag sasayangin. It's gonna be good for you, okay? The Ace of Wands. Oops, tumilapon, dalawa, kunin natin. The Four of Pentacles and the Ace of Cups. Yes, yung puso mo, dapat mo daw pakinggan, Virgo. Alam mo kung ano yung para sa'yo, alam mo yung ikakaligaya mo, pero pilit mo kasing niyayakap yung mga bagay na dapat na talagang bitawan. So you need to let go. Bitawan yon para sa pagpasok nitong bagong bagay na ito, maging happy ka talaga. Okay? This is the right direction. You have both wands here. Ace of Wands and Ace of Cups. May diretsong landas daw na dapat mong yakapin at tahakin. Kaya learn to really let go of something na hindi na talaga workable para sa'yo. Okay? May bago, magalak ka, and talagang yung puso mo mag-e-enjoy dito. Okay? In your fortune, meron kang joy and delight. Open your heart to joy. Buksan ang sarili sa kaligayahan. Dapat daw positibo lamang. Huwag masyadong matakot. Huwag puro nega. At tignan yung kaligayahan everywhere in your life. You also have gates of triumph. Wow! Success expands in your life. I-comment mo to sa baba para mapunta sa'yo. I claim success expands in my life. Meron ka talagang pinto ang magbubukas for you. Nasa iyo yan, Virgo, kung tatahakin mo or gusto mo. Okay? In your fortune, eto ka, napakaganda nito. Money, money, money is on our hands. Okay? Sabi dito, merong matibay na pundasyon, very secured, very, very sigurado, at talagang long-term and permanente. No? Kung ito man po ay inyong negosyo, trabaho, sideline, or meron kang inaasikaso na talaga namang alam mo pag nakuha mo, talaga namang success ito for me. So panahon to, Virgo, to really plant that seed. Kasi yung itatanim mo na yan na buto ay lalago, dadami, titibay, permanente. Kaya kung meron kang iniisip ngayon na, ay, balak ko mag-apply, ay, balak ko magpasa ng project, ay, balak ko mag-propose ng idea. So, kung ano yung mga bagay na yan na parang feeling mo maganda to eh. Parang pwede ko to ilaban eh. Ito yung panahon na itanim na yan. Kasi bukas makalawa, after 2 years, 3 years, malagong bagay na yan at permanente mong magagamit in your abundance. So kung ito man ay negosyo, pagbenta ng property, ubalak mo na mag-apply sa abroad or subukan itong bagong pagkain na gusto mong ibenta online, may gigil ka dyan eh. Meron kang excitement ay hindi mo maunawaan kung bakit eh. Go push, gawin mo yan. Talagang sigurado ang success dyan. Okay? The King of Pentacles being clarified by the Six of Wands. Yes. No other explanation. Victory, victory, victory. Wow. A victorious win, a permanent victory para sa'yo to. Lalago, dadami, matagumpay. Kaya kung ano man yung pinaplano mo, naku, kapitan mo yan, seryosohin mo yan. And mag-shine ka, ipamalas mo. Time na for you to get out of your shell and show the world kung ano yung hinahanda mo na yan, pinagpaplanuhan mo na yan, and you will win this. Panalong panalo ka dyan para sa permanenteng paglago nito. Congrats po. Wow. I-claim mo to, it will be yours. In your divine messages, meron kang the end of a tough cycle approaches. Yes, malapit ka nang matapos sa mga pinoproblema mo. Ending na ito. Kaya kapitan, kung talaga may dapat nang bitawan, bitawan na yan para makapagsimula ka na ng mas magandang bagong buhay or bagong aspeto ng life mo. Okay? You also have adjustments are required. Yes, ngayong linggong ito, kailangan talaga matuto tayong mag-adjust kung kailangan baguhin ang routine, baguhin ang schedule, dumaan sa dapat asikasuhin na before hindi mo pa ready gawin, pero ngayon sabi mo, gagawin ko na ang lahat, mag-a-adjust ako kung kailangan. Parang ganyan. Okay? In your divine messages, meron po kayong the Queen of Wands. Yes, you're gonna enter a brand new adventure. Okay, Virgo, may bagong bagay talaga at kinakailangan daw maging confident ka. You need to be truthful to who you are. Ipakita mo lang kung sino ka, ipamalas mo lang kung sino ka, and don't let other people's opinion weaken you.
Kailangan talaga tayo ay may pananalig sa sarili, may tiwala sa sarili na kayang-kaya mo ito. Okay? You are your best weapon para magtagumpay, for success, for abundance, for new heights and for growth. Ikaw ang alas mo kumbaga. So use yourself in your advantage. Okay? Queen of Wands being clarified by yun, the Ten of Swords. Okay, dalawang 10 na to. 10-10 is really about ending a cycle. May tinatapos ka na, may pinaputol ka na. Sa view, parang kompleto na, makakalarga ka na, no? And here, with the Ten of Swords clarifying the Queen of Wands, tapos ka na doon sa pagkalugmok. Tapos ka na doon sa pagkalaylay mo or kasawi ang palad. Panahon to para magtiwala ka ulit sa iyong sarili, magkaroon ka ng kumpiyansa at ibangon ng sarili para hindi ka na bumalik dito at para magtuloy-tuloy na yung tagumpay mo. Ikaw, ikaw, ikaw. You will make the difference. Kung may trust ka sa sarili mo, you can conquer anything. Okay? Outcome mo ito, but first bigyan muna kita ng fortune cards. You have pin, new job and career. Yes, para po sa mga naghihintay talaga ng mga bagong bagay with a full card here, new adventure, new opportunity. Sa mga naghahangad po ng new job or career, i-claim mo to, it will be yours. You also have hand, in need of help, assistance, and guidance. Yes, kung kailangan mo ng tulong ngayon, huwag ka mag-alala, may gagabay sa'yo. Hindi mo to kailangan pasanin mag-isa. The right people will come in. Tulong yan sa'yo ni God para tulungan ka. Okay? You also have wealth. Wow. I-claim mo to. Sa'yo to. May wealth daw. Kayamanan para sa ating lahat. I claim it. I claim it. It's gonna be good for all of us. You also have wedge. Someone is trying to come between you and a friend or something that you want. Meron daw humaharang para sa mga bagay or taong gusto mo. Ang tanong, maaari ikaw yan. Mga takot mo, mga alinlangan, mga maling pag-iisip, kailangan buwagin natin yung mga harang na yan para makuha natin yung mga gusto natin. Okay? Ang outcome ni Virgo for January 26 hanggang 31, the Knight of Wands. Yes, sabi dito, good news is coming. Either text, call, or chat, or confirmation na talagang bagong-bagong impormasyon na para sa atin. So sabi dito, embrace it, take on the challenge, i-enjoy mo daw yung proseso, and then daanan mo. Huwag mo daw sayangin. Parang it's now or never. Sige, kunin natin yan. Abutin natin yan. Akin to. Parang ganyan. And sabi dito, use your passion. Kung passion mo to, kung love mo to, gagawin mo ang lahat eh. Itutulay mo eh. At hindi mo panghihinayangan yung bawat aksyon. Hindi ka rin susuko, hindi ka bibitaw, idediretso mo to. Okay? So, fight for the things that excites you. For the things na very inspirational para sa'yo. Sabi mo, ito yung gusto ko, ito yung mahal ko, ilalaban ko to. Hindi ko to susukuan kasi importante para sa akin to. Okay? Okay. Maraming cards. Hindi pwede yan. Oops. The Knight of Wands being clarified by lumabas? Yes, the Page of Cups. Page of Cups, sinasabi dito, huge surprise. Ito yung linggo ng biyaya. Ito yung linggo ng sorpresa. Ito yung linggo ng pagdating or pagdatal ng isang bagong bagay na ikaka-excite mo, ikakagulat mo na parang, hala, nandito na pala, congrats sa atin, pero paano to? Naku, nag-overthink ka na naman, nag-overanalyze ka na naman. Kapag dumating, yakapin. Make the most out of it, enjoy it, and gawin mo yung makakaya mo para ito, yung magtagumpay para sa'yo. Hindi ito ang panahon ng pagdududa. Ito yung panahon ng pag-accept ng bagong opportunity na ikakaganda natin. Okay? Time to for growth and expansion and for new heights. Okay, Virgo? Congrats po para sa inyong January 26 to 31. Sa po kayo nakaresonate, comment down below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Virgo today. Mga kapwa ko Virgo, I love you. Thank you po for watching hanggang dulo. Sobrang love ko kayo, mga kapwa ko Virgo. Thank you po sa panonood hanggang dulo. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.